Kuwait bilang personal caregiver ni Jamal. Nang umibig sila sa isa't isa, di nagtagal ay nauwi rin ito sa kasalan. Isang bagay na labag sa kalooban ng ina ni Jamal na si Maisa. Kaya't mula noon, hindi na naging mabuti ang relasyon ng magbiyan ng Susan at Maisa. Slowly. And we're done. You're getting stronger. Thank you, Susan. I never thought I would be able to raise my arms again after my accident in the US. And soon you'll be in good shape. You just need to take care of yourself. And don't skip your therapy sessions. Oh, I won't. As long as you are my therapist. Sorry. Narinig ko yung plema ko. Sir Jamal, your driver is here. Thank you. Welcome, sir. Take care. Ay, nako. Isang kababayan na naman po natin ang aahon sa kahirapan. Hoy, grabe ka sa akin. Ako ba, halatang-halata naman na gusto niyo yung isa't isa eh. Halos araw-arawin na nga niya yung pagbisita sa'yo sa ospital. Eh, hindi naman kaya ako yung pinupunta nun. Therapy session niya yung pinupunta niya dito. Eh bakit? Therapy ba yung hinintay ka niya nung isang araw na matapos sa shift mo? Eh yung nag-dinner kayo dyan sa cafeteria, parte rin ng therapy. Baka naman nagiging friendly lang. Nagiging gentleman. O kaya naman pinapahalagahan lang niya yung pagiging therapist ko sa kanya. At napaka-friendly mo rin. Parang hindi ko naman nakikita yung ganyang pagpapahalaga mo sa ibang pasyente. Ay nako, Susan, huwag na nga tayo maglokohan. Kung ako lang ha, hindi na ako choosy. Eh, bukod sa gwapo, magiging Kuwaiti citizen ka pa. Alam mo, Beng, magkaiba kasi yung mundo namin ni Sir Jamal. Masyado siyang mayaman. Ano na lang sasabihin ng pamilya niya kapag nalaman ng pamilya niya na ikakasal siya sa isang Pilipina na may kargo sa Pilipinas? Oh. Oh, edi yun nga, lumabas din. Pinagpapantasyahan mo din siya. Oh, ikaw, tingnan ko naman. Ang dami mong nalalaman. Ang dami mong nalalaman. Totoo naman eh. Sandali. Hello, Nay. Oh, nakuha mo na yung pinadala ko. Oo, anak, maraming salamat. Nabili ko na rin yung nebulizer para sa pamangkin mo. Pwede ba sa susunod, magsabi ka naman sa akin kapag kailangan mo ng pera? Kung di pa tumawag sa akin si Ate Tess, hindi ko malalaman na hindi na pala makahinga si Jake. Eh, kawawa naman yung pamangkin ko. Nahihiya naman ako magsabi na sa'yo, anak. Basta, Nay, kapag may problema, sabihin mo agad sa akin, kahit patago lang. Ha? O sige na, Nay, kasi oras ng trabaho ngayon eh. Ingat kayo dyan, ha? I love you. O, sige anak ha. Mag-iingat ka dyan. Bye-bye. Daling ko lang to sa stock room, ha? Sige. Il mumarida sa bablesh inta kulyum baraldar. Mumarudati, Susan. If Jamal, hiye mumaridatak, mubit farhak. Mama. Inta mu raje alal mustashfa. Raj indawer mumarida jadida. Ano muraye? Mat kun akhbal. Mabilihad tani Gerd Susan. Sorry. I'm sorry. Yala, okay. You can continue your physical therapy sessions with Suzanne for as long as you continue to do it in the house. You heard me. Ma'am, I shall double your salary. when am I going to start, Ma'am? As you please.
Good. Thank you. Thank you, Susan. You're welcome. I'll just get your water. Okay, I'll just check some email for our business. Okay, sir. Gusto kita. Gusto kita. Sir Jamal, here's your water. Oh. Okay, sir. Susan, ako na dyan. Pahinga ka na. Ako na maghuhugas ng kinainan ni Sir Jamal. Sige na. Alam mo, ngayon ko lang nakita masaya si Sir Jamal pagkatapos niyang maaksidente. Ganun naman lagi yung mood niya pag nasa ospital siya eh. Talaga lang ha? Hindi kaya siya ganyan dito? Para bang may nagbago? Siguro simula nung nakilala ka niya. Alam mo, ikaw, Dara, para ka ng kaibigan kong si Ben. Ingitera. Susan, ang akin lang naman, huwag mo nang paasahin sa wala si Sir Jamal. Kasi, ang bigat na ng mga pinagdaanan niya. Tsaka, naaawa lang ako dun sa tao. Susan, can I speak to you in private? Yes, ma'am. Susan, I appreciate everything that you do in taking care of my son. But I don't know how you do it in your country. But you have to be professional. I am professional, ma'am. No. You do not get what I mean. What I mean is, you stay away from Jamal if you are not needed. Are we clear? Yes, ma'am. Thank you. What is this? You are my inspiration. Gusto kita, Susan. I just want to tell you how I feel for you. Can you be my girlfriend? Yes. Kontra man si Maisa, nagdesisyon si Jamal na yayain na rin magpakasal si Susan. Nagsagawa ng aldaza o pagbibigay ng dowry ang pamilya ni Jamal sa magulang ni Susan. This is Siling. My name is Fahad. I am the father of Jamal, your daughter's groom. And this is my wife, Maisa. Please accept my son's dowry. Napakarami naman ito. I can't accept this. Nay, kailangan mo itong tanggapin. Sabi ko naman sa'yo, ritual lang ito. Alam ko naman,
Pero hindi ko naman akalaing ganyang kalaking halaga yan na ibibigay nila sa akin. Nakakahiya. Pag hindi mo ito tinanggap, hindi matutuloy ang kasal. Susan, why did you come out? You are the bride. You must not go out and meet anybody. It's all right, Mama. No need to be traditional. Hatta hamal. It's my wedding. Susan, you do not have to serve the food. It's okay, Ma'am. Do you want anything else? No. It's okay. Call me Kalti. When is your mother going back to Philippines? After the wedding. Yes. The sooner, the better. So at least you have more time to focus on taking care of my son. After all, you are still his physical therapist and his caregiver, right? Mama, please. All I'm trying to say is that please be a good wife to my son. I will. Excuse me. Oh, Mama, what have you done? Sorry. I did not do anything. It was an accident. Do not be sorry. We Arabs believe that spilling coffee is a sign of good luck from Allah. Don't be silly. Maisa, it is a blessing for their upcoming wedding. Bagamat hindi pa nakukuha ni Susan ang kanyang shahada o katibayan ng pagiging isa ng Muslim, natuloy pa rin ang kasalan. Why? What's wrong? You are so beautiful. I am the luckiest man alive. You don't have to flatter me. I'm already married to you. But it's the truth. I can't believe that you are now Mrs. Al-Baksami. I will be forever your Mrs. Al-Baksami. Matapos ang kasal, hindi pumayag si Maisa na tumigil sa pagiging caregiver ni Susan kay Jamal. Tinanggap naman ito ni Susan at Jamal sa pag-asang tuluyang gumaan ang loob ni Maisa kay Susan. Lalo na siguro nang mabiyayaan ng anak ang relasyon nilang dalawa. How is my grandson? He just finished his first bottle, Mama. Ah, Quiet. My son Habibi, I bought you a new car. I already had it blessed. Mama, I don't... Is he? Thank you, Mama, but I don't think I need another car. I can't even drive on my own, see? Well, perhaps Susan can drive for you. Come on, put her to good use. Mama, please, don't insult my wife. I can drive for you. For us. Are you sure you want to drive here? Yes, this is not Saudi. But we cannot leave Hussein alone. I will look after him. I will look after my grandson. Yani, let me spend some time with my grandson. Mama is right. It's been a while since we spent time together. We can go to Abu Dhabi and get my shahada? Are you sure you can drive that far? I'm sure Susan can. You can, right? Yes, Mama.
Quiet. Quiet. Yalla, give me my grandson. Let me spend some time with him. Habibi. Habibi. Inta Habibi. 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 I remember when you were still my therapist. I'm always excited to go to the hospital. I always make sure I have a slot on your schedule. I know. You already know? It's a woman's instinct. So, you like me also then? I'm just being nice. Of course, I love you. That's why I married you. When I get better, let's have our second honeymoon. Let's go to Abu Dhabi so you can fix your shahada. Inshallah. My son. Jamal Habibi. The Galatek! You always interfere in our son's life. And look what happened. You want to be alone with Hussein? You want to send them away? And this is what's happening. Mabiti. Ana ya son. Mabiti, ana ya son. Mabiti, ana ya son. Saloni! Basra! My son! Ma'am Susan, nailibing na po si Sir Jamal sa araw na kamatayan niya. Hindi ko man lang siya naabutan. Yalla, faster! Give me your things! Throw it out! Out! Out of this house! Give me this! Ah! Mama, what are you doing? You don't call me Mama! You are not my daughter! You are the reason why Jamal is dead! Mama, it was an accident. Ah! You killed my son! No, Mama. Get out of my house! Get out of my house! Mama, please listen to me. You shall never see Hussein again. No. You have no right to call Hussein your son because you have killed his father. No, Mama. It was an accident. Get out of my house! No. Get out! No, please, you can't do this to me. Please, my son needs me. You should have been the one to have died! Hussein, tulungan mo ko. Tulungan mo ako. Mama, please. Dahil napakawalang iya nila. Wala naman ako ibang ginawa kundi mahalin yung anak nila eh. Magsilbihan sila. Tapos ilalayo nila yung anak ko. Di man lang nila ako binigyan ng oras para magluksa. Anak, panahon na siguro para bumalik ka muna dito sa Pilipinas. Para makapag-isip-isip ka. Hayaan mo muna si Hussein dyan sa mga lolo't lola niya. Na hindi. Hindi ako aalis dito. Hindi ako aalis ng Kuwait hanggat hindi ko kasama yung anak ko. Magkamatayan na kami. Hoy, uminahon ka nga. Sa tingin mo ba, pag napatay mo yung mahaderang biyanan mo, mababawi mo pa yung anak mo? Tama ang kaibigan mo, anak. Ikalma mo yung sarili mo bago ka makagawa ng desisyon. Mabuti pa puntahan natin yung kaibigan ng boyfriend ko sa embassy para mabigyan tayo ng abogado. Tatapatin kita, Mrs. Ayon sa Sharia law ng mga Sunni, bilang Sunni ang pamilya ng asawa mo, sa nanay mapupunta ang custody kung kaya mo palakihin ang bata.
mas malaki ang tsansa na pumanig sa iyo ang korte kung ikaw ay Muslim. Tanong lang, Mrs. Muslim ka ba? Aayusin pa lang po sana namin yung shahada ko eh. Ganito na lang ho. Ang embassy, ang tatayo na guardian nyo. Para maaprubahan ng gobyerno ang request nyo for counsel. Kung hindi nyo kaya na magbayad ng abogado, ang embahada ang magpo-provide nito sa inyo. Ay, you're kicking grandma. Oof! Oof! Ah! Up! What the Habibi? How was your trip? Oh, I'm tired, my son. Why is Hussein with you? Where's Susan? I kicked Susan out of our house. What? What? Why did you do that? She is the reason why Jamal is dead. She has no right to live with us. But that was an accident. Yes. Sir, letter for Ma'am Aisa. What is this? La! Lesh. Shuhad. That slave! She filed a custody case for Hussein. Of course, Maisa. That is her child. She has the right. She has no right to Hussein, and I will make sure that she will never take Hussein away from us. Mapit ka lang sa iyong هل موكلتك لديها عمل؟ للأسف يا قاضي موكلتي ليست لها أي عمل حتى الآن. ليس لديها عمل. حتى الآن لديها 50 دينارا كل شهر. 50 دينارا. يا خادي كيف اون ايد كبير يبين فيه 50 دينار كل شهر. Uy, huwag mo nga tanggalin yung neck brace mo. Kaya hindi ako makuha sa trabaho dahil dito eh. Susan, pero mahina ka pa. Hindi nga nila ako pwedeng makitang mahina. Kailangan mapatunayan ko sa kanila na kaya kong buhayin at palakihin yung anak ko. May laban ba? Sabi ng abogado, may laban daw. Pero paano kung hindi ka panigan ng korte? Meg, hindi ako papayag. Kukunin ko yung anak ko sa ayaw at sa gusto nila. According to the fortune teller, today is my lucky day. Luck is on my side. I will get the custody of my son. The law is on my side. إذن بلغسامي لتهالك كالد أقهاما. Attention Clash Nation. Hirtakes almuday bativara walda izen balsami. Lamwakdem almuday haltaya niya muslima. Walit halik data sulat aduma. Fashilat almudiya bietbat karadira almaliya. Alaraf izen balsami lithalik kalad akhama. Lilmaisa albagsami. Shukran. What happened? I am so sorry. We lost. Mga hayop kayo! Pinagtulungan niyo ako! Go back to your country. You will never see Hussein again. Hayop ka! Hayop ka! Hayop ka!
abangan sa susunod na Sabado. Please let me in. I want to see my son. I need to see my son. Slaves like you do not have rights in our country. Now wear this. You want Jose? Then you have to work hard for it. Wake up, you lazy animal. Where are you sleeping? Come here. Stop. I want it. You leave. We shall fly to America.